Bagamat umiiral pa rin ang hanging amihan ng Northeast Monsoon sa hilagang bahagi ng Luzon, pero silangan at kalurang bahagi ng Mindanao makakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan na may pag-ilat at pagkulog. Nalalabi naman sa katamtaman ng lagay ng panahon na may ilang partly to mostly cloudy ngayong maghapon. Pero shear line bagamat manipis ito, magdudulot pa rin ang ilang kaulapan sa bahagi ng southeastern Luzon at ang bahagi ng silangan ng Luzon. Easterlies, mananatili. Hello, good morning mga folks. Welcome pumalik sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, January 19, 2025. Ang oras nating boss week may maga ay alas 9:56 na ng umaga. Hindi nakapag-ulat ang inyong lingkod dahil nasa labas po tayo. So meron tayong inasikaso na kliyente kaya hindi tayo nakapag-ulat. Maaga pong umalis ang inyong lingkod. Bagamat kahit hindi ako napag-report, again, pwede nyo pa rin makita ang sitwasyon gamit ang aking personal webpage sa Pimo Weather page. At since almost stationary o halos kapareho lamang naman nung isang araw ang lagay ng panahon natin, kaya wala tayong magiging problema. Wala namang ibang anomalies na namamataan tayo kahapon. Ganon-ganon pa rin naman ang lagay ng panahon kahit ngayong araw na makakaranas tayo ng medyo mainit ng bahagya na temperatura sa umaga at mas malamig naman sa gabi. Bunsod pa rin ang umiiral na easterlies natin. At bagamat mayroon pa rin tayong amihan o northeast monsoon dito sa Luzon at extreme no Luzon, medyo manipis lamang ito at hindi masyado kalakasan sa ngayon. So patuloy pa rin yung ating weather systems at yung mga pag-ulan medyo kakaunti sa buong bahagi ng bansa. Diyan lamang sa may parte ng silangan ng Mindanao, madalas makakaranas kayo ng mga ilang mga katamtaman at mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating current conditions of forecasting gloomy haze and few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So halos stationary, gaya lamang ng mga nakarang araw. Wala tayong magiging concern masyado. At maya-maya nagiging makulimlim and then overcast kadalasan. Wala rin tayong namamataan ng mga lightning strikes at mangilan-gilan lamang na kaulapan at medyo mahumog pa rin kahit na manipis ang bahagi ng extreme no Luzon, bunsod pa rin ang ating amihan. Sa lowest temperature na natala na aking weather station kanina ng 6:08 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.5 degrees Celsius na almost stationary. Kahapon 31.6 degrees Celsius ang pinakamataas na namin na temperatura. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:35 PM. At sa ating heat index, meaning mababa pa rin at 38.9 degrees Celsius. Wala tayong magiging komento dyan. Natiling cold breeze pa rin at maganda ang pakiramdam ng ganyang heat index na hindi man lang umaabot ng 41 degrees Celsius. Pero kung tatabi natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ng Davao Airport na may 34.4 degrees Celsius na medyo malinsangan sa kanila. Sa Baguio City, stationary at 15 degrees Celsius, sarado ang kanilang lowest temperature. So napakaginaw pa rin dyan sa Baguio City. So inasahan pa rin mas mabababa sa lugar ng Benguet at Baguio City. Sa Inola naman, ang hinatuan dyan sa may bandang silangan pa rin ng Mindanao, kaya na aking binanggit kanina ay inasahan naman nagkaroon sila ng pag-ulan, pero nasa 24 mm lamang ito na total rainfall. So ganun pa rin maramdaman nila sa may bandang silangan ng Mindanao ha. So magdala po ng payong mga folks. Bagamat mga karamihan ay to moderate rain showers lamang ang kalimitan na iiral. At sa humidity natin 76%, so medyo mataas ang concentration. Bumaba lamang ito ng 4% since last hour. Bahagyang mataas ang atmospheric pressure at 1010 hectopascals and steady ito since last hour. Sa ating low tide status natin, nasa minimum low pa rin tayo. So may 5 hours and 35 minutes pa po to high tide. Kamustahin natin yung data sa ating almanac kung aabot sa mahigit 1 meter. Hindi naman, halos walang aabot hanggang bukas ng madaling araw. 0.3 meters lamang ang itataas nito. Pero kung sisilipin natin ang ating global forecast assessment base sa significant wave height, ay mukhang wala na pong pag-alon masyado sa halos buong silangan ng bahagi ng bansa. Dito na lamang sa parte ng extreme no Luzon at ilang parte ng kanlurang bahagi ng bansa na within 24-hour period ay medyo
magkakaroon pa rin ng mga ilang pag-alon at pagtaas ng alon na maabot ng 1.25 meters. So medyo okay na po yung karagatan, medyo kalmado na sa buong silangan ng bansa. Medyo lamang na magiging maalon lamang sa nakalipas na 24 oras dito sa bandang hilagang bahagi ng Luzon na maabot ng 1.25 meters ang taas ng alon. Pero yung gale force winds ay medyo malikot pa rin lalo na sa silangang parte dahil pa rin sa malakas na daloy ng ating hanging silanganan at yung daloy rin ng northeast monsoon. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM ay dinasang lulubog ito mamayang 5:48 PM. At ang ating 76% illuminated na lamang ng liwanag ng buwan ay sisikat naman ito mga gabi na po mamayang 10:17 PM at kinabukasan na po ng umaga ng 9:54 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na 7 na Lunes, magiging maulap daw ang ating maghapon. Tsansa ng pag-ulan nasa 26 to 30 degrees Celsius lamang. At 26 to 30 degrees Celsius, 26 to 30% po ang tsansa ng uulanin. Bukas naman ng Lunes, magiging maulap pa rin ang maghapon. May isolated rain showers daw ang naka-indicate. Since walang percentage of forecast na anong porsyento ito, pero inaasahan ng isolated rain showers. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. This whole week, base sa ating short-term weather forecast, ay sa loob ng tatlong araw magiging magkakaroon pa rin tayo ng maulap o partially cloudy ang maghapon na may ilang pangakalat-kalat na pag-ulan. Pero pagsapit daw ng weekend mula Biyernes hanggang Linggo, this next weekend magiging katamtaman ang ating lagay na panahon. So medyo maaraw at partially cloudy ang kadalasan. So hopefully hindi yan magbago every 6 hours. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po na halos katamtaman lamang ang lagay ng ating panahon sa halos buong bansa, maliban na lamang sa bandang silangan ng Mindanao, ayan, sa buong Surigao region, Caraga, Davao de Oro at ilang bahagi ng Davao region, especially ng Davao del Norte hanggang dito na yun sa may bahagi ng dulo ng Davao Occidental. So mga kalat-kalat at pag-ulan pa rin, may mga pagkilat at pagulog ng iiral dyan, kabilang na ang Hinatuan at buong bahagi ng silangan ng Mindanao. Magdala po ng payong at iwas na lamang kung sakaling magkakaroon ng malakas na pag-ulan na magdudulot ng ilang mga pagbaha. Pero say sa ating satellite imagery, mukhang mga panandalian lamang ng mga buhos na ulan ito o clusterized. So titila-tila din siya. So prepare na lamang po sa payong just in case. Pero sa nalalabi ng buong Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Sorsogon ay mostly ay katamtaman. Nagiging fairly weather ang ating panahon ngayon dyan. Nagiging partly to some mostly kaudila lamang iiral sa buong bahagi ng Davao region mula Davao del Norte hanggang Davao Oriental, kabilang na ang buong Sorsogon area hanggang sa Cotabato, ayan, Lanao del Norte and the rest ng Zamboanga Peninsula. So hindi na natin masyado isa-isahin dahil halos katamtaman naman ang lagay ng panahon natin sa halos buong bansa. Katamtaman din ang lagay ng panahon sa bahagi ng Visayas. So hindi natin masyado isa-isahin, partly cloudy lamang ang iiral mostly to some mostly cloudy sa bahagi ng central ng Visayas, especially sa Cebu, Bohol at Negros Oriental. Pero nalalabi ng Leyte hanggang Eastern Samar ay magiging maganda naman ang panahon, katamtaman. So mga partly to mostly cloudy ang iiral. So kabilang na sa buong bahagi ng Eastern Leyte, Lodon Leyte at buong Samar region, katamtaman lang din ang panahon. May mga ilang partly cloudy lamang ang iiral. So halos katamtaman ang umiiral ngayon sa buong bahagi ng Visayas region. Magkaroon man ng mga pag-ulan, isolated lamang na mga pag-ulan ito, lalo na sa hapon o sa gabi. So case to case na lamang na magdala ng payong sa inyo, especially sa biband ng Cebu na medyo mas maulap dyan. So hanggang dyan sa biband ng southern part ng Leyte at southern part ng Samar region, medyo dala-dala na lamang ng payong dahil yung pagitan niya ng Surigao region, medyo maulan din ang bahagi ng yan. Mula sa Southern Luzon hanggang Mimaropa, fairly weather po tayo dyan ha. So medyo maganda ang panahon, katamtaman lamang, may mga ilang partly cloudy, umulan na rin dyan, mga katamtaman lamang at mga isolated light rain showers ang inaasahan nating pag-ulan dyan. Since yung boundary ng manipis na shear line, kitang-kita naman dito, ayan o yung pinaka-boundary, napakanipis lamang ng shear line. So hindi masyado mataas
ang water vapor na magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol region. Pero anytime papasok pa rin ang mga isolated light rain shower sa buong bahagi ng silangan ng Luzon. So hindi natin masyado isa-isahin dahil halos katamtaman at moderate naman at halos fairly weather naman ang buong bahagi ng Southern Luzon at Mimaropa. Mula naman sa Calabarzon, kasama ang Metro Manila and the rest ng buong kanluran ng Luzon ay halos moderate at fairly weather din tayo dyan. May mga ilang partly cloudy lamang. So magkaroon man ng pag-ulan, probably mga light drizzle rains lamang yan. Hanggang dyan na sa bahagi ng dulo ng extreme Northern Luzon, sa Apari, sakop na yan ng Cordillera Administrative Region, yan, mga ilang pahate ng Mountain Province, kasabay na ang bahagi nga po ng Ilocos Norte, hanggang dyan na sa may bandang Zambales o Central Luzon. Moderate naman ang lagay ng panahon, so expected medyo maaraw sa inyo. Nagdala pa rin kayo ng payong para huwag masyadong mabilad sa tinding sikat ng araw pagka umaga at tanghali. Pagsapit naman maya-maya, medyo magiging makulimlim pa rin kayo dyan. Bunsot pa rin ng malawakang ulap, dulot pa rin ng ating northeast monsoon. So mostly o generally fairly weather naman tayo at mga moderate lamang na magiging panahon natin sa buong bahagi ng Luzon, Southern Luzon at Mimaropa. Mga ilan-ilan lamang na mga buhos ng ulan, especially sa silangang bahagi ng Luzon hanggang Bicol region na nga po yan and the rest ng Eastern Visayas. Pero pagdating sa bahagi nga po ng Mindanao, mas makakaramdam sila ng mas kalat-kalat na mga pag-ulan na may mga pagkitlat at pagkulog. So magdala lamang kayo ng mga payong dyan sa kababayan natin sa Davao region, especially sa silangang bahagi nga po ng Mindanao. Wala rin tayo magiging komento sa mga posibleng tropical cyclone development o tropical cyclone formation base sa ating West Pacific Basin. Negative pa rin tayo, so wala tayong magiging komento masyado o wala tayong masyadong mai-report since base sa ating tropical cyclone formation probability in real time ay negative po at halos surface trap lamang ang umiiral at mostly dito sa may bandang southern hemisphere ang madalas tumataas yung pinaka surface trap o yung convergence zone range. Medyo yung convergence zone range medyo nagpapang-abot sa may bandang katimugan nga po ng Mindanao. Bagamat surface trap hindi naman masyado certain na magiging mga bagyo yan o aktibong low pressure area. So wala tayong masyadong komento maging sa ating global spectral model. Patuloy lamang yung ating dalawang weather systems, yung ating easterlies at shear line, pero numinipis-nipis siya sa mga susunod na araw. So medyo mahina-hina ng konti ang daloy ng ating amihan so far. Pero patuloy pa rin ang northeast monsoon na dadaloy hanggang sa mga susunod na linggo hanggang 22 hanggang January 24, 2025 na po yan. So madalas ganun lamang ang magiging weather systems natin hanggang sa this whole weekdays ng magkakatapusan ng January 2025. So wala tayong magiging expectancy na may aktibong low pressure area na mabubuo dahil yung pinaka-ITCC halos nandito na yan sa may bandang Indonesian Peninsula na lamang. Wala na siya masyado dito sa may bahagi ng east-southeast ng Mindanao. Mula sa sea level pressure halos wala rin. Halos southern hemisphere lamang ang pinakamababang atmospheric pressure, pero surface trough lamang o equatorial trough lamang ang mostly nabubuo rito. Wala tayong nakikita na anumang tropical wave na mabubuo hanggang this whole weekdays. So medyo enjoy, pwede pong mamasyal sa mga kababayan natin dahil itong whole week halos mga katamtaman madalas ang iiral sa atin sa bansa. So magkaroon man ng mga mahihinang pag-ulan ay normal lamang yan, usually isolated rain shower. So magandang magpasyal ngayon, especially bago mag-February yan. Siyempre maghahanda na mga kababayan natin sa darating na celebration ng Chinese New Year. So medyo magandang magpasyal ngayong linggo na to. Mukhang maganda, wala tayong magiging komento. At mula sa mga computer models, wala tayong masyadong magiging comment at wala tayong nakikita na anumang tropical wave. Most especially near equatorial trough lamang yan ang nakikitaan nating forecast dito o ITCC sa may southeast ng Mindanao na magbubunsod pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa bahagi ng Kamindanawan. Pero sa bahagi nga po ng Visayas at Northern Luzon, magiging katamtaman pa rin ang madalas at mga ilan lamang na mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Southeastern Luzon, Eastern Visayas at silangan ng Northern Luzon. Dito sa kanluran ay patuloy pa rin tayo na medyo drier at medyo mas katamtaman at mas maaraw ng bahagya. So wala tayong magiging komento masyado. So madalas pagka ganitong buwan
medyo wala tayong masyadong re-report na anumang aktibong mga weather systems. Normally, yung mga tatlong weather systems namang ang madalas nating mababanggit ngayong buwan na ito hanggang sa susunod na buwan. So silipin natin saglitan ang dam levels in historical data. Patuloy pa rin na naka-overflow itong si Angat Dam at wala na namang nakabukas sa kanya. So patuloy pa rin umaapaw itong si Angat Dam despite na hindi naman masyado tayo inuulan sa bahagi ng Luzon. So no idea bakit maapaw pa rin itong si Angat Dam. Ina-expect natin na magre-release ng sobrang tubig si Angat Dam. Di gaya kay Ambuklaw Dam at Binga Dam ay patuloy pa rin nakabukas ang tag-iisang gate nila na may 0.30 meters ang inire-release. Bagamat si Ambuklaw nasa critical dam water level siya, pero patuloy pa rin siyang nagpapakawala ng sobrang tubig. So no idea tayo dyan paano naging diskarte ni Hydrological Center ng Ambuklaw. Hindi gaya kay Binga Dam ay tama lamang yung water level niya pero nagre-release pa rin siya ng sobrang tubig. The rest, critical level kasi Pantabangan Dam at overflow naman kay Angat Dam. So dalawang dam po ang naka-critical level, si Ambuklaw at si Pantabangan Dam. And the rest normal naman, pero gaya nga po ni Binga Dam ay nagre-release pa rin siya ng sobrang tubig despite na hindi naman critical o umaapaw yung dam levels. Sa Ulat Lindol, wala naman tayong komento at wala naman tayong nadetect na malalakas na mga pagginig so far. At since kahapon, mga magnitude 4 lang din ang naitala. So wala tayong masyadong concern. At ngayon ay wala rin tayong nadedetect na anumang agresibong mga pagyanig. So diretso agad tayo sa pinaka-short period seismographs data sa data feed mula kay PBOX. Mula kaninang madaling araw, wala naman tayong naitala na magnitude 4.0 pataas at medyo kakaunti pa lamang ang naitalang mahihinang paglindol. So wala tayong masyadong mamamataan ngayon, hindi gaya kahapon. Bagamat hindi tayo nakapag-report kahapon. Bibilangin natin kung ilang ang total earthquakes natin since kahapon hanggang ngayong araw. Base sa ating historical earthquakes ngayong araw and for the month of January 2025, kung nakakailang lindol na po tayo. Kung papansinin natin dito sa pinaka-cluster ay napakadami talaga ang mga pagginig dito sa silangang parte ng Visayas at bandang Surigao region. Ayan o, pataas po ang cluster. So kung bibilangin natin kung ilan ang total earthquakes natin, nasa 586 total earthquakes na po tayo. 557 dito sa magnitude 2.0 pataas, 27 sa magnitude 4.0 at nanatiling dalawa ang magnitude 5.0. Kung natatandaan natin, may kahapon daw may naging pagyanig din na magnitude 5. Pero dinigrade din kagad ito ni PBOX mula sa magnitude 5. Binalik din nila sa magnitude 4.8 if I'm not mistaken. Pinost ko yan sa ating Facebook page. So nanatiling dalawa pa rin yung ating magnitude 5.0 ha, ngayong buwan ng January 2025. At the rest ay mahihina na po at wala naman tayong naitala na humihigit pa sa magnitude 5.0. So nasa 586 po ang total earthquakes natin. Mananatiling konti pa rin ang ating lindol na hindi pa umaabot ng 800 total earthquakes. May nagtatanong sa inyong lingkod pala kung totoo daw ba na magkakaroon ng planetarial alignment sa darating na itong actually nitong January 19 may narinig ako January 18, 19 magkakaroon daw ng planetary alignment mula Pluto hanggang Mercury. Ang masasabi natin hindi po totoo yun. Magkakaroon man ng ilang planetary alignment o halos planetary alignment pero hindi po buong mga planets ang mag-a-align. Mangilan-ngilan lamang, kagaya na lang ng Moon, Venus, yan, Saturn, Jupiter, tsaka Mars. Yan lamang ang kadalasan mag-a-align po sa atin. Mula nung nakarang araw, pinupost ko na po sa Facebook page yung magkakaroon ng mga ilang conjunctions. Gaya na lamang ng Venus, nagkaroon ng conjunction ng Venus. Ngayon, Saturn. Yung nakarang araw, conjunction ng Venus at Mars. Venus at ng Moon. Yan. Nagkaroon pa nga ng highest peak itong si Venus nung nakarang araw, pinost ko rin niya sa Facebook page. Saturn tsaka Uranus halos nag-peak pero hindi naman makikita masyado yon. Kailangan ng powerful telescope niyan. So usually ang makikita natin sa gabi sa Pilipinas, yung conjunctions o near conjunctions o pass by ay Venus, Saturn, Moon, Mars, yan, at Venus. Yan ang kadalasan natin makikita na planetary alignment. Pero yung kasama na ang
Ang Uranus, yung ganyan, yung Mercury, hanggang Pluto, hindi po totoo yun ha. Sa mga kumakalat, hindi po totoo yun. Tapos yung magpapantay pa daw po yun. Malabo, ilang 100 years pa, 200 years estimated pa bago magkakaroon ng ganong pagkakataon na talagang alignment ng buong planeta kasama ang Earth. Kung i-compute nyo yan, meron yan, may search po yan sa Google na after 200 years pa. So, ang tagal po nun. Napakadalang lang sa buong buhay natin o sa buong buhay ng planeta natin na magkakaroon ng planetary alignment na dire-diretso mula Pluto hanggang Mercury. Napakalabo po yun sa ngayon na ganun mangyayari. So, hindi po totoong kumakalat ha na magkakaroon ng planetary alignment. Mangilan-ngilan lamang na planeta na binanggit natin. Venus, Mars, Saturn, yan, pati Jupiter. Karamihan yan lamang 4 na planeta ang mas aggressive na nakikita natin sa gabi. Yan, tsaka yung moon, yan. Yan lamang kadalasan. Pero yung the rest, medyo unsignificant na sasama siya doon sa binanggit natin na 4 na planeta. So, yun ang paglilinaw natin ha. At nag-post na po tayo regarding sa astronomical events. At bukas nga po ay magkakaroon ng conjunction na ng Venus at Saturn. So, dito yun sa may bandang west part na. Dito, kung sisilipin natin dito, yung mostly sa gabi, pagkakalubog ng araw, o bago lumubog ang araw, makikita natin yung dito, yung Venus saka yung Saturn, yung conjunction niya. Makikita natin dito. So, magandang kunan yan kung clear skies po. Na-post na natin yan sa Facebook page. Tapos yung NGC, mas madalas nakikita natin conjunction, well placed yan. Yan. Pero 2 days pa yan. Na-post na natin yan, yung meteor shower. Tapos yung comet ha, may yung CC 2024 G3, makikita pa rin yan. Pero napaka-tricky napaka-low horizon nito. So very tricky. Sana makuha na natin ng picture. Pero maulap kasi dito sa amin sa Caloocan. So swertihan na lang sa ibang kababayan natin na nakakuha ng kometang CC 2024 G3. Makikita yan kasabay ng paglubog ng araw. Halos katabi lang ng araw bago paglubog niya mismo. Mga bandang 5:30, mga ganyan, bandang 5:30 o 6 p.m. Kasabay ng paglubog ng araw, makikita po yan sa bandang kaliwa niya. Kaliwa niya, konti ng araw. Paglubog niya, yung palubog yung araw, then makikita niyo na po sa bandang kaliwa niya yung comet na CC 2024 G3. So sa mga astrophotographer natin dyan, nabanggitan natin nung nakarang araw yan. Una na nating natanaw yan gamit ang LASCO satellites. So ngayon, mula pa nung kahapon, isang araw, 2 days ago, napaka-bright. Kasi napaka-brightest comet na makikita yan eh. If I'm not mistaken, makikita yan ng naked eye. Kung napaka-clear skies ng lugar ninyo, makikita nyo yan. So lalo na kung gagamitan ninyo na magandang kuha ng camera na naka-long exposure. Kahit mga 5 seconds, maganda ang kuha. So, hopefully, maging clear sky sa amin dito sa Caloocan para makuna natin ng maganda yung kometa. So, yun lang mga magiging natin dyan. Report natin sa mga astrophotographers natin. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Linggo, January 19, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng linggo, January 19, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga since stationary lamang ating weather systems, kagaya pa rin ng mga nakaraang araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-real-time dynamics values mula sa aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.